Moridin, Moridin. Ngoy, ngoy, ngoy. Moridin. Look at you. Paano ako makalinis eh? Nandito siya sa akin. Pero dinakip ko siya kanina kasi takot siya sa mga tao. Ayaw niyang lumapit sa amin. So, yan, dinakip ko siya, na-corner ko siya. So, ito na siya ngayon. So, hindi na ako makalinis. Kasi sinasamantala ko na nandito siya. Nandito siya sa piling ko. Moridin mo more. Kita nyo, ito yung mga kambras ng aking mga pusa. Ha, Mori? Ito na siya ngayon. Oh, don't be scared. Don't be scared, baby girl. Ang dami talaga niyang kuto, guys. So, linagyan ko siya ng anti-flea medicine. So, that was last month. Ngayon, wala na siyang kuto. Kaya lang, ang baho talaga ng medisina. Baho. Nakakaawa na linalagyan natin ng pesticide. Kaya lang, hindi siya magpadakip para susuklayin ko yung kuto niya. O di, yan yung napala mo. Ayaw mo kasing magpadakip. Tingnan mo yung mukha mo. Ha? Look at your face, Moridin. Pangalan niya ay Mori kasi na-rescue ko siya doon sa last renovation namin. Yung last na bahay na nabili namin tapos inaayos. Come here, baby girl. Hindi ko ipakita yung napaka-messy namin na kwarto. So, Mori yung pangalan niya. Dalawa sila ng kapatid niya na rescue ko. Tapos, masakitin talaga siya nung na-rescue ko siya. Tapos, nakadikit yung mata niya kasi may eye infection siya. So, hindi siya makafollow sa kanyang mama. Tumatago na lang siya sa ilalim ng rose bush doon. So, madali ko siyang nadakip. Shh! Baby girl, my baby girl. It's okay, baby girl. So, Mori yung pangalan niya kasi yung road na pangalan nung last na renovation namin was Morris Avenue. So, kasi babae siya, o di Mori. Kung lalaki pa siya, o di Morris. Tapos, yung kapatid niyang babae din ay pangalang Cox. Cox kasi yung address ng bahay doon was Melvin Cox and Morris Road. Alright, you adorable. Why do you always run away? Moridin, Moridin. Ang laki na talaga niya, guys. Pero yung yung mukha niya, para pa rin, silang dalawa ng kapatid niya, para pa rin mga kittens. Pero, compared to yung last year, na na-rescue ko sila April, yeah, I think that was last year. Ang liit-liit pa nila talaga. Tapos, ang dami niyang kuto. Nung nadakpan ko siya, so, linigo ko. Tapos, silang dalawa ng kapatid niya, linigo ko. So, wala ng kuto. And then, last summer, 3 months ago, 4 months ago, naku guys, grabe yung onslaught ng mga fleas. Nakuha namin doon sa aming construction kasi yung kapitbahay namin may mga aso. Tapos, siguro yung aso nila, may kuto siguro, I do not know. Pero sabi ng kapitbahay namin doon, na marami daw onslaught ng fleas doon sa lugar na yun. So, yun siguro na nadala namin dito. Kaya sila yung nag-suffer. Daming kuto. Ito talaga siya kasi ayaw magpadakip. Tapos nahawaan yung iba. Ay nako. Yung isang pusa namin kasi ang dami niyang allergies. So dinala namin sa vet. Na-prescribe ng doctor ng anti-fleas saka steroids. Ang problema, tapos na yung, ubos na yung steroid para sa inflammation. Wala pa naabot yung anti-fleas na medicine na in-order namin. So yun, balik na naman yung kati ng isang pusa namin. So, oh my gosh, it has been an uphill battle with the fleas.
pero buti na lang okay na sila ngayon kasi palagi ko talaga silang sinusuklayan. Yan na po siya. Hindi siya makalabas kasi I closed the door. Tapos, ano siya kanina? Tumakbo, naghanap ng mataguan doon sa closet namin. Na corner. So, yan yung napala mo. Nadakip ko siya. More reading yan. Para na siyang queen sa kanyang trono. Ay, nako po, sana ito. Praying for Israel and people who are suffering there. May there will be peace in Israel and they would realize that Jesus is Lord and stop waiting for the Messiah because the Messiah has already come and gone and will come back again.